pa rin po ng nadiskubring itinapong bigas at food packs sa Leyte, makakausap po natin si DSWD Secretary Dinky Soliman. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Si Connie Season po ito at live po kayo ngayon sa Balitang Hali. Magandang tanghali naman sa iyo, Connie, at sa inyo pong tagapakinig at tagapanood. Ano po ang update natin sa isinasagawang investigasyon ukol po dito? Ito pong mga inilibing na food packs na may bigas nga ho at delata ay ito ay hindi angkop na kainin na or unfit for human consumption. Amin hong aking pinaimbestiga ano ang nangyari at yung mga responsableng tao na nagpabaya sa loob ng aming ahensya ay papatawan po ng kaso ayon sa civil service rules at pananagutin sa pangyayari. Sa ngayon ho, ang investigasyon ay ongoing. May mga taga-central office na pumunta na po ng Tacloban noong isang araw. Ang aking alam na balita ay November 26 po nila inilibing itong mga food packs na ito. At inaalam ko pa ngayon kung ano ang naging proseso, ano yung sinundan nila na mga hakbang. Dahil ang dalawa yung issue dito, Connie. Una, bakit dumating sa yugto na hindi na angkop na kainin yon? Bakit hindi namin na ipamigay kaagad? Oo. At pangalawa, ano yung naging proseso ng paglabas? Alam pong ipinaalam nila sa COA, pero kailan at sino ang nagdesisyon na ito ay kanilang inilibing at sa ganoong paraan? Yun ho yung aming inaalam. Alam namin na may mga responsableng tao dapat na nangangalaga niyan at yan ho yung iniimbestiga at yung matutukoy nga ng mga tao na nagpabaya ay aming pananagutin. Opo. Linawin lang po natin para lang alam po natin yung konteksto mismo nitong mga food packs at ng bigas na ito na nabulok. Ito ho ba, unang-una ay dinosyon para ho ba ito doon sa mga Yolanda pa? Kasi sa Leyte area ho ito. Paano ho ba yung naging impormasyon na ibigay sa inyo? Ito po ay para sa Ruby at Glenda na mga survivors. Hindi po ito donasyon. Ito po ay yung aming regular na relief packs na pinrocure ng aming tanggapan at yan po ang nandoon sa aming mga warehouses. Yun po. Pero kayo ho ba, meron na ho kayong insidente in the past na nabubulukan din ng ganyan pong karami na bigas pati ng mga food packs o ito ho ang unang pagkakataon na narinig nyo o na napagbigay ng impormasyon sa inyo na nagkaroon ho ng ganitong insidente? Ito ho yung unang pagkakataon na kami ay nasiraan sa warehouse. Oo. Yung pong nangyari noon sa Yolanda, ito pong mga goods na amin ding ibinaon o nakitang sila ho ay hindi fit for human consumption. Yun ho yung mga goods na nabasa habang nasa barko papunta ng Tacloban. Ito ho, lumalabas at kailangan kong makuha yung buong report ng investigasyon na sa warehouse po namin nakita na hindi na angkop para kainin. Hindi na fit for human consumption. So ang pinaka-head po ngayon doon sa area na yon ang malamang na mapaparusahan dahil siya ho ang dapat go-oversee sa lahat. Tama ho ba yon? Siya ho ba ngayon ang iniimbestigahan? Hindi lang ho siya. Kasi may mga kanya-kanyang responsibilidad at may kanya-kanyang pananagutan, hindi lang yung pinaka-head sa region, kung hindi yung mismong in-charge ng warehouse, yung in-charge po ng mga relief goods, sila po yung aming tinatanong at iniimbestigahan ngayon. Just to, be clear about it, yung proseso lamang po ng tamang, halimbawa, pag-release nito, yung pagtapon, halimbawa, kung malapit na ho ang expiry, paano ho ba? Kung malapit na po mag-expiry at hindi pa po namin napamimigay, ito po ay aming ginagamit sa aming iba't ibang institusyon at facility at ayan ho yung ginagamit na pagkain. Kasi meron ho kaming mga orphanages, may mga home for the aged na pinagpatakbo. So, nakalagay naman kung kailan mag-expire. So, bago mag-expire, ginagamit na ho namin yan kung hindi pa siya napamimigay. Kasi, Connie, meron nga kaming sistema na tinatawag na nag-i-imbak kami sa bawat region ng 30,000 food pack para
kung dumating man ang isang disaster, may handa na po tayong mga food packs. Pero kung yung hinanda na yon ay, gaya na sinabi ko, malapit na yung expiry, pinapamigay na at kinakain ng aming mga facilities. Ang isang mabilis na mag-expire ay noodles. Itong taon na ito, hindi na kami nagbumibili ng noodles. So bigas at saka mga canned goods na lang ang aming ginagamit dahil mas matagal ang expiry date. More or less po, magkano ho ang halaga nitong mga nabulok na pagkain at bigas? Yun ang bahagi ng investigasyon na aking makukuha pa lang by Monday kasi meron po kaming mga taga-central office na pinapunta at siya ang kumukuha ng mga datos at ebidensya at detalyadong report para nang sa ganon, sigurado po ako kung ano yung iuulat ko sa publiko. Alright, mag-aantay ho kami, ma'am, sa inyo pong update na yan. Maraming salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. Maraming salamat din sa pagkakataong magpaliwanag. Magandang tanghali. Yan po naman si DSWD Secretary Dinky Soliman.